Sasampalin kita! Sabi ko, bakit ako lalapit? Sasampalin mo ko. Ano ako? Good morning, guys. Natatawa ako kasi may naalala lang ako. Short story with Master G. Merong pinsan yung lolo ko. Ayoko munang pangalanan pero soon ipapakilala ko siya sa inyo. Mangkin siya ng lolo ko kasi yung mga magulang niya is yun yata yung pinsan ng lolo ko. Pag magsalita yon, laging galit. Hindi ko alam kung ganun na ba talaga siya or naambo na naman ng pagmamahal yon. Ganito siya lagi, oh. Ay, pagkagising sa umaga, tingin kape! Tapos, bigyan niyo ako ng kape dyan at ako'y nagugutom na. Ako'y nauuhaw na. Akala laging galit, pero hindi naman pala galit. Ganun lang daw talaga yun. Basta hindi ko sure kung nagkasakit siya before. Nagkaganon siya dahil sinalinan daw ng dugo. So, sinasalinan daw ng dugo, nagbabago yung ugali. Tama ba? Comment below. So, ito na, nakakatawa doon. Nasaan ba kasi, si ganito? One time, nakaaway ko yun. O, tutukan mo yung video ang ganda kasi nakakatawa talaga to, guys. Promise. Mawawala yung bad vibes mo ngayong araw. Kasi, meron akong classmate dati sa somewhere in Bulacan. In-invite niya ako dun sa farm nila ng mga pakwan. Sabi, punta ka rito, classmate. Yung si Joanne, shoutout pala ko sa'yo, Joanne. Yung mga reject, iuwi mo na lang ng pakwan. Kasi pag hinahagis yung pakwan, pag hinaharvest yan, pag hindi mo nasalo, kailangan, kumbaga, konting lamat lang, na yan, hindi na yan pwede. So, pinapauwi yun sa amin ng mga classmate ko. Way back, mga 2010, parang ganun. Meron kaming 3 wheels nun kasi, yung 3 wheels, as in yung tatlong, yung bike na ginawang, yung lagayan ng mga bakal bote yan. Kasi nagbakal bote din ako dati nung bata ko. Trivia yan, Master Gala. So, yun na. Pagdating doon sa classmate ko, nanguha na kami ng pakwan, meron ako doon binukod ng malaki na parang walang masyadong lamat. As yung, parang may konting lamat lang, pero ang ganda tingnan, mukha pa siyang buo. Napakalaki nung magandang klaseng pakwan. Binukod ko yun para sa nanay ko. So, nakatabi. Ngayon, yung mga maliliit na reject, yung kinuha ko, nilagay ko sa sako. So, halos 2 sakong pakwan yung nakuha namin doon sa classmate ko. Pauwi na kami. Nadaanan ko yung pinsan ng lolo ko. Ngayon, nakita niya yung malaking pakwan. Oo. Tapos, yung yung sako-sakong iba, doon ko siya pinapapili. Kasi naabutan namin siya sa daan, nakatayo doon. Hindi ko alam kung nagmamarites siya that time. Siyempre, joke lang po. Baka mapanood niya baka magalit sa akin Lumapit siya. Ang dami naman kanyang pakwan na yan. Ganyan na ang boses. Napakarami naman pala niyan. Siyempre ako sabi ko, sige po kuha na po kayo. Binigyan ko. Aba nung nung kumukuha na siya, napansin niya talaga, sa dami ng pakwan doon, mga reject naman ito. Biglang biglang kinuha niya yung, kukunin niya sana yung sabi ko, sa nanay ko po kasi yung binukod ko po yan. Ito na lang po akong iba. Okay naman kasi medyo medyo durog nga lang yung iba. Pero masasabi mong okay pa. Mga hilaw pa to Sabi niya. Para bang alam mo yung akala mong siga na parang obligasyon mo siyang bigyan that time. Oo. Siyempre sa akin yung dating sa akin kasi bata pa ako noon So ina. Hindi na tayo natapos, puro so. Pagdating doon sa hindi na, wag na sa'yo na lang yan. Sabi niya, sa'yo na lang. Sa'yo na lang yan, manang-manang sa tatay mong madamot. Yung tenga ko, parang, parang nananahimik yung tatay ko. Bigla niyang dinamay, oo. Huwag niyo po akong dadamay yung ama ko. Sabi ko gano'n. Sinagot ko siya, aba! Bakit sumasagot ka? Lola mo ako! Bakit mo ako sinasagot? Ayun ang mga katuwiran rin yung mga lola. O huwag magagalit yung mga lola sa akin. Tsaka mga nanay dyan or mga tatay. Huwag kayong magagalit pag sinasagot kayo. Hindi, depende naman po kasi yun. Although mali naman kami na sumasagot sa inyo. Pero huwag kayong power of authority na at your age, lagi kayong tama. Hindi po ganun. For me Pero, syempre, nirespeto natin ng mga lola at tsaka mga lolo. At ito na. Nawalan ako ng respeto sorry. Laway. Nawalan ako ng respeto that time sa kanya, sa lola ko na yan. So, ginawa ko, hindi na lang ako nakipagsagutan. Dinadamay niyo po kasi yung lola ko yung tatay ko Kasi manang ka sa ama mong madamot. So, nag-isip ako, sabi ko, bakit may hugot to? Parang, bakit pinagdamutan ka ba ng tatay ko? That time kasi nasa abroad yung tatay ko, hindi pa namin alam na hindi nababalik. Tara na ka ako. Tapos, aba, talagang nakikipagsagot na ka pa, lola mo ko, wala ka talagang galang! Ganun. Tapos, pa rin ako sa kanya. Medyo malayo-layo na ako ng kaunti. Siguro mga 5 hakbang. Dire-diretso na ako. Biglang
sinagot ko pa siya kasi sige siya ganoon, bunga nga. Sabi ko, wala po kayong karapatan na idamay po yung mga magulang ko. Gumanon ako. Tapos, syempre, nasaktan ako dahil bata pa ako noon. Tapos, dinadamay yung magulang. Nanghihingi ka lang naman ng pakwan, di ba? Tapos, kala mo kung sino ka that time. Pero ito na, mabait naman siya. Huwag yung muna siyang guys. Hawak-hawak ko na yung mga pakwan. Tapos, halika ka rito, sasampalin kita! Sabi ko, bakit ako lalapit? Sasampalin mo ko! Sabi ko gano'n. Ayun na, hahabulin na ako. Hiniram niya, pahiram nga ako ng bike! Nang hiram ng bike. So, susugurin na ako. So, kinuha ko yung pakwan. Imagine mo, patong-patong ko sa ulo ko rito. Hinagis ko dun sa may palayan kasi puro palay dun sa amin. Tapos may mga maliliit na sangka. Tawag dun sa sangka. Yung daluyan ng maliit na tubig na para dun dumadalo yung mga patubig para sa mga palay. So, hinagis ko dun para nakita ko yung pakwan umaagos sa sa tubig. Kasi nakasako yun eh. Dire-diretsong ganon. Tapos ako naman, habang kinikwento ko to sa nanay ko dati, nung buhay pa si mother, tawa ng tawa si nanay, hindi magkandahinga sa kakatawa. Tapos, ginawa ko, para makatakbo ko, kinuha ko pa rin, ipinatong ko dito sa ulo ko pa rin yung, naihagis na pala yung pakwan. Parang hindi ko sure kung kapatid ko yate kasama ko noon. Pinag-drive ko siya ng 3 wheels, ng sidecar na yun, may sidecar na depadjak. Para makaalis na. Aba, hanggang sa amin nakasunod siya. Alam mo ba ang sabi niya? Nasa bahay ka rito yung magaling na apo ko na yan. Yan, tapos nagbubunga nga doon, nagpunta pa doon sa amin sa bukid. Pagdating ko doon ako sa kasi may 3 daanan sa amin para makarating ka doon sa yung sa sementeryo, yung sa gitna, yung main road, tapos yung tinatawag namin kabilang pader. So yun yung pangatlo. Doon ako dumaan sa kabilang pader kasi meron yung mahabang wall na tagusan niya hanggang sapa. Dire-diretso yun. Doon ako nagbablog dati kung naaalala ninyo. So dire-diretso na ako doon. Pagdaan ko doon, di ko alam na nakarating na pala. Doon pala dumaan sa guys, sa kabilang pader. Kasi shortcut nga naman yun. Sa dami na dadaan, hindi siya dumaan sa main road. Doon siya dumaan, nakasalubong ko pa. Alam mo, in the end, ang nangyari, nagmano ako. So, sobrang takot ko. Nag-bless ako sa kanya, tapos nag-sorry ako. Pasensya na po kasi ako, naano po kasi yung nanay ko. Ang tatay ko bakit mo ako minumura? Hindi ko po kayo minumura. Sabi ko, wag niyo lang pong idama yung ama ko, pero hindi ko po kayo minura. Akala ko, minumura ba ako? Hindi, makakatikim ka talaga sa akin. Ganun. Ginawa niya, hawak niya ito yung imagine mo, hindi hawak yung bit hawak niya yung, nakaganyan siya, bibless na akong ganun. Mano nga po, pasensya na po, nagmano ako. Ginanon ako. Bakit mo ako minumura? At in the end pala mga master, kaya naman pala siya nagkaganon, yung mismong pagkakadinig niya na pagsagot ko na, huwag niyo pong dadamay ang ama ko, ang dinig niya pala, minura ko siya. Follow for more true story. Story ng pagkabata. Oo.